Sige po, tayo may dadako salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong pinag-aaralan, ang ating pong paksa is about the moral attributes of God. Ano po? Yung mga katangiang moral ng ating pong Panginoon. Ating pong tinatalakay, yung unang katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran is holy. Amen? His holiness. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay banal. Sabi po sa Leviticus chapter 11 verse 44, sabi po dito, "For I am the Lord, your God." Hallelujah. "And ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy." Amen. "For I am holy." No? "Neither shall be defile yourselves with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy." Amen. Huwag daw nating hayaan na ang ating mga sarili ay mabahiran ng karumihan sa pamagitan ng pagkain, ng mga pagkain na marumi sa harapan at paningin ng ating pong Panginoon. Anyway, siyempre naniniwala po tayo, anumang pagkain ay nilinis na ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng panalangin. Pero, hindi naman masama na kung ano po yung pinaniwalaan natin na, ayaw kumain yan. Ayaw kumain ng karneng baboy kasi may iisip yan eh. Bukod, wala pa man yung African swine sa mga alagang baboy, ay sadyang ang baboy talaga ay, kumbaga maraming pagkain, pero kinakain pa rin natin. Diba? Kahit anong aral, anong turo sa atin, na ang baboy ay marumi, ay masarap eh. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah. Bakit? Ay sabi ni Prince, ni Dagol, dito sa kumakain ng baboy. Kasi ang kinakain din ng baboy, kaning baboy. Sabi niyo kaning baboy. Kahit yung mga bulok-bulok na, kinakain ng baboy. Kasi talagang, yun talaga yung papel nila eh. Yung mga baboy, na yung mga basura, yun ang para sa kanila. Diba? Yung kinakain din natin. Hallelujah. Kahapon lang, galing kami doon sa Pamulong. Ay mayroong nagdalang litson. Maganda pala, mga binata, kung mag-asawa kayo, mga Batangginya hanapin nyo. As a surprise pala, Batangginya ito. Taga malapit sa talo si Terpets eh. Maganda eh. Pero Pamulong pa lang eh. May palitson pa sila. Ay, kami na mga Bisaya, kung magpamulong, ayos na sana yung mga native na manok eh. Kumbaga, kasundo na eh. Sa kanila, iba eh. Talaga naman.
tingin ko sa mga pagkain, parang isang barangay ipakainin eh. Parang pabulong pa lang, parang kasalan na eh. Hallelujah. Ay di, dumating yung bayaw ng magiging manugang ni Brother Tino. Aba, may dalang litson. Hindi na, nilapag doon sa lamisa. Tinitira namin yung litson eh. Ay sabi, tapos na kami kumain. Medyo nahuli yung litson. Pero kung nauna-una lang yon, hindi na ipatawarin yun eh. Kami pa. Pero hindi po. May lumabas yung manugang, yung asawa ng panganay. Wala pong iisip yan, sariling alaga namin yan. Siguro, iniisip nila, nag-aalangan kami na dumampot ng litson kasi iniisip namin, baka may African swine eh. Ay, galing Batangas eh. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo mga minamahal, hindi masama, na umiwas tayo sa pagkain ng karne. Lalo ngayon. Diba? Lalo ngayon. Hindi natin alam eh. Pero kung talagang kailangan, lalo kung litson, ay sige na lang. Bahala ka na kay Lord eh. Diba? Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, sanctify yourselves. Mahalaga kay Lord na yung atin pong mga buhay ay maging malinis sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen? Kasi kahit sa pagkain natin, hindi lahat ng mga pagkain ay makakabuti sa ating katawan. Tama po ba? Lalo na kung halimbawa kaning baboy, litson eh. Sabi nga ni Brother Tino, doon sa amin, doon sa kanila pala, sa amin. Kasi nagkaroon din kami dati. Isang araw daw may nilibing. Dahil lang nilantakan niya ay mga hipon. Siguro may karning baboy din. Di patay. Huwag natin gawing prinsipyo yung prinsipyo ni Pastor Mayoga. Si Pastor Mayoga patay na eh. Sabi niya eh, hindi kain taba, patay. Kain taba, patay. Kain na lang. Ay, dito mo na si Pastor Mayoga. Ay, kasi nga, kahit na binabawalan na siya, sabi Pastor Mayoga, bawal sa'yo yan. Ay, ginawa din Pastor Mayoga, tinulak yung plato, uy, yun na lang yan! Kaya, sabi ni Pastor Mayuga, nakagalit yan pagbawalan. Eh di, pag may mga handaan sila, talagang, hindi mawala yung baboy sa kina Pastor Mayuga. Kahit bawal. Ay, biro mo, anniversary ni Mother Oscar at Sister Linda, binabawalan sa kumain, ginawa niya, pumunta sa kusina. Nagtahimik lang siya, kakain doon tuloy si Pastor Mayuga, tama. Di ba na-stroke na yon? Ganyan ang kamay noon eh. Kaya nakaupo na lang. Kasi pag binawalan, nakagalit at nagtatampo. Ay di, maaga sa namatay. Anong namatay naman, umiyak din si Pastor Mayuga eh. Daya-daya mo eh. Hallelujah. Glory to God. Sabi ng Bible, sabi ni Yahweh, hallelujah, ye shall therefore sanctify yourselves. Sanctify. Alam niyo mga minamahal, kasi nga, mahalaga kay Yahweh, mahalaga kay Lord, na tayo po'y haharap sa Kanya na malinis.
ba? Walang dungis. Kaya nga, maging yung atin pong katawan, naniniwala po tayo na ang atin pong katawan ay templo. Naanahan ang Espiritu Santo ng atin pong Panginoon na maingatan din. Na hindi yung kahit ano na lang, sige. Kasi paniwala natin at tinuturo din naman sa Bible, hindi yung pumapasok ang nagpaparumi sa tao, kundi yung, kasi pagka pumasok yan, pagkain, inilabas din naman yan. Di ba? Ano po yung nagpaparumi sa tao? Kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Di ba? Kasi nga, kung masama ang lumalabas sa bibig natin, yun yung masama yung laman ng puso natin. Amin po ba? Kasi the abundance of the heart, sabi ng Bible, our mouth, speak it. Kung ano ang laman ng ating puso, kung masama ang lumalabas. Hallelujah. Ay yung pagkain, pagka pumasok, yan naman ay nilalabas. Pero, hindi lahat ng pagkain, lalo ngayon, ay nakakabuti sa atin. Amen? Diba? Lahat naman tayo gusto natin humaba ang ating buhay. Gusto natin ay, kumbaga, mabuhay tayo ng matagal dito sa lupa. Ay, ibig sabihin, kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain. Kasi nga, hindi lahat ng pagkain, pagka nakita natin ay tingin natin masarap, ay masustansya. Nandiyan pa kayo? Di ba kahit sa mga fast food, asarap ng ating panlasa, pero hindi po yan healthy. Amen? Hindi po yan masustansya na makapag-contribute o makapagbigay ng lakas at kalusugan sa ating katawan. Diba? Tingin lang natin, masarap. Kaya masarap yan, puno ng magic sarap. Amin po ba? Totoo yan eh. Kahit sino negosyante sa panahon natin ngayon, na ang negosyo ay pagkain. Babad yan sa magic sarap. Kaya masarap nga eh. Hallelujah. Kaya, sa Bible, naihula na ang edad ng tao, ang buhay ng tao ay maiksi na. Ay lalo ngayon sa panahon natin. Noong unang mga panahon nga, wala namang magic sarap. Ang alam lang natin, Ajinomoto eh. Pampasarap ng pagkain. Amen po ba? Di ba? Ajinomoto lang ang alam natin. Bitsin. Hallelujah. Yun lang naman ang alam natin na pampasarap ng pagkain. Ay ngayon marami na eh. Di ba? Marami na mga instant. Kahit yung mga pang-asim. Sinigang, instant din yan. Na hindi natin alam kung ano mga sangkap yan. Hallelujah. Kaya nga, you shall therefore sanctify yourselves. Diba? Hallelujah. Bakit? Kasi gusto ni Lord na tayo po ay haharap sa Kanya na maayos. Harap tayo sa atin pong Panginoon na malinis. Amen. Diba? Kaya nga, ang preparation na binibigay ni Lord sa bayang Israel, every time na sila ay haharap kay Yahweh, bago pa yung oras na si Yahweh ay makipag-usap sa kanyang bayan, kapatid mga minamahal, ngayon pa lang, halimbawa, Sabado pa lang, kailangan nililinis na nila ang kanilang sarili
No? Kailangan nilang maligo. Kailangan nilang labhan ang kanilang mga damit. Kasi kinabukasan, haharap ang bayan kay Yahweh. No? So, yung order ng Diyos, sanctify yourselves. Kasi hindi pwedeng ang kanyang bayan ay harap sa kanya na hindi man lang nakapaghanda, hindi man lang nakapaglinis ng kanyang sarili. Amen po ba? No? Kaya nga, yung preparation natin ay importante yan. No? Kaya nga, pagka pumunta tayo ng church na hindi tayo handa, ano mangyari sa atin? Matutulog lang tayo. Tira yung katabi niyo kung tulog, hindi handa yan. Bakit, Em? Tutulog ka ba? Hindi. Baka nag-cater ka. Hindi ka nag-cater kahapon? Glory to God. Oh, Bay Dinis, ba't dyan ka nakakaupo? Dito upuan mo Duda ko eh. Sabi siguro na mga kabataan, si pastor naman. Hallelujah. Sanctify yourselves. Amen. No? Kaya nga, yung paghahanda natin ay importante yan eh. Kasi, importante ka kay Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Pipiliin ka ba ng Diyos kung hindi ka mahalaga sa Kanya? Di ba? Kaya minsan, no? Kumbaga, hindi natin masyadong pinapahalagahan. No? Sa buhay natin ang Diyos. So, ano mangyari sa atin? No? Kaya nga, pahalagahan natin si Lord. Kasi, higit ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Isipin natin mga kapatid, no? Kung pinapahalagaan si Lord, mas higit. Ganon lagi si Lord eh. Mas higit ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat sa atin. No? So sanctify yourselves and ye shall be holy. No? Ye shall be holy. Isa po yan, mga minamahal, sa napakahalaga na dapat pagsikapan natin sa ating buhay. Hindi naman ibig sabihin na sa araw-araw nating buhay, pag sinabing, ye shall be holy, no? Ay kahit sa daan tayo naglalakad ay talagang kahit may masalubong ka, hindi ka man lang magngiti. No? Hallelujah. Diba? Alam niyo yung mga taong mga religious, yung mga reliyosong tao na sa kanilang kasuutan, sa kanilang mga damit, gusto nila ipakita yung kabanalan. No? Pero ang kabanalan kasi hindi panlabas yan eh. Nagsisimula yan sa kalooban ng tao. Amen? Kasi kung ano po yung nasa loob, yun na nakikita sa panlabas. Amen? Hindi yan maitatago ng isang tao. Kung mabuti ang laman ng puso natin, mabuti ang mga bagay na gagawin natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kasi nga, puno ng kabutihan ang ating kalooban. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya, for I am holy, neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping things that creep it upon the earth. No?
Nung una pa lamang, sa lumang tipan, ipinagbawal na nga ng Panginoon eh. Yung marami mga pagkain ng baboy, yung mga hayop na biyak ang paa, di ba, sa kautusan. Yung mga isda na walang kaliskis, ay pastor, tama pa lang sa Sabadista. Di ba? Kasi nga, pinag-aralan din ng Sabadista yan eh. Nandiyan ba kayo? Pinag-aralan nila yan. Yung mga, kaso nga lang, may mga Sabadista na talagang ipinamumuhay nila yung pagiging Sabadista. Pero hindi lahat. Ang iba naman labagista eh. Di ba? Bawal nga sila kumain ng pusit eh. Eh bakit may Sabadista? Sabi nung yung dalawa, isa hindi, isa Sabadista. Pagsisid ng Sabadista, eh nakahuli ng pusit. Hindi, kinagat niya doon. Ay pag-ahon niya ng dagat eh, may, anong tawag doon? Yung ata, sa Bisaya? Linta? Tinta. Tinta. Akala ko linta. Ay, sa ayaw magparato sa Sabadista na kinain niya yung pusit. Eh di sa ilalim ng dagat, nginat-ngat niya. Pag-ahon niya, may tinta yung kanyang kwan eh. O di. Sabi ng Bible eh, pagka nilabag mo ang isa sa kautusan, ay pinagbabawal ng Diyos, nilabag mo na lahat eh. Nandiyan ba kayo? Napakahigpit sa Bible ang commandments ng ating pong Panginoon. Kasi nga, sa dami-dami ng sinasabi sa Bible na bawal, 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 at nilabag mo ang isa, sabi ng Biblia, lahat na nilabag mo eh. Nandiyan ba kayo? Kaya nga, siyempre tayo, naligtas tayo dahil sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Kaya, mahalaga mga minamahal, ano po, kasi nga, totoo na yung mga pagkain na pinagbabawal sa Bible, kung titingnan natin, talagang hindi nga siya makapagbibigay ng kaayusan sa katawan ng tao. Ay katulad ng baboy, katulad ng pag pinagsama mo ang litson dyan sa lamisa at mayroon sugpo dyan. Sige nga. Diba? Ay tingin ko, mamaya, kung mayroong lalabas dyan sa lamisa natin at may kwan dyan. Alam niyo mga minamahal, ay yung kapitan nga doon sa doon sa barangay pinanggalingan namin, sa barangay na Baditino eh. Dati, si Kapitan Mara, siyempre may pera, maluang bukid. Diba? Kaya niyang bumili ng mga sugpo na yan. Ay may handaan sa kanila, kain siya ng litson, kain siya ng sugpo. Ay patay. May alimango pa. Saan ka pa? Diba? Kumbaga, alam niyo mga minamahal, huwag naman pagka sinabi ng Bible na eat and be merry, na kumain ka at magpakasaya. Hindi mo, alam niyo sinasabi nung kasunod nun? Diba? Yung context nung sinasabi sa Bible, eat and be merry. Kumain ka at magpakasaya. Tama nga naman. Diba? Ano pa yung mga pagkain yan kung patay ka na? Ay di magpakasaya ka na lang. Kumain ka na kumain. Pero yung kasunod doon sa talatang iyon na sinasabi ng Bible, kumain ka at magpakasaya, tomorrow you will die. Diba? Iksang buhay natin. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? Samantala, ang promise sa Bible, mga anak, sundin nyo ang inyong ama't ina. At yan ay may kalakip na pangako. Ano pangako? Hahaba ang iyong buhay. O, diba? Ayan ang gusto natin.
habang ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya, kumbaga mga minamahal. Pero sa atin pa rin yun. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain kung mayroon dyan mamaya. Ha? Amen. Dahan-dahan lang. Amen. No? Dahan-dahan lang. Kumbaga, magtira tayo at pahalagahan natin yung ating buhay. Bakit? Marami pa ang pwedeng gawin ni Lord sa buhay natin. Palapakan natin ang ating po, Panginoon. Hallelujah. Na? Sapurihin po ang Diyos. So, sabi diyan, na? For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Na? Hallelujah. Glory, glory. Ako yung Diyos na naglabas sa inyo, no, mula sa lupain ng Ehipto para maging Diyos nyo. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, ye shall therefore be holy, for I am holy. Ang Diyos daw natin, o si Yahweh ay banal, dapat ang mga anak niya ay mamuhay na may kabanalan din. Amen? Diba? Kasi ang Diyos natin ay banal. Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan. Hallelujah. At isa po yan mga minamahal. No? Malimit na ating marinig, malimit na ating mabasa sa Biblia at maring sa ulo na natin. Yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12. No? Therefore, I beseech you, brethren, that you present your bodies as a living sacrifice, holy. Amin po ba? No? Hallelujah. That you present your bodies as a living sacrifice. So, ibig sabihin mga minamahal, kung ang ating katawan, ito po'y buhay na hain natin para kay Lord. Para kay Lord. Ang requirements sa Bible, sa lumang tipan, ang bawat handog para sa Diyos, mga minamahal, kailangan ay walang kapintasan. Mahigpit po. Pag nadala ang mga tao sa templo ng mga handog, hindi pwede na ang dalhin nilang handog na tupa o handog na kambing, no? Doon sa templo ay may kapansanan. Diba? Hindi pwede na daling handog o ihahandog mo sa Diyos, no? Para sa iyong kasalanan. Kasi nga, ang tradisyon ng unang panahon, para mapatawad ang kasalanan ng tao, kailangan ka magdala ng handog na hayop. No? Pero, ang katangian na dapat ihandog mo para sa Diyos sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan, dapat walang kapintasan. Hindi pilay, no? Hindi pingkaw, hindi pwede na may ESF. Pastor, i-offer ko kay Lord to kasi 1 linggo na itong nilalagnat eh. Sipin niyo mga minamahal. Hallelujah. Noong nandun kami sa Ilocos, noong nakalipas na buwan, pagdating namin doon, di, si Buddy Joby, may alagang mga baboy. Meron silang maliit na farm doon. Hallelujah. Yung isang alaga nila na gawing inahin, binili na galing sa farm.
At yun daw ay maganda ang lahi. Sumunod na araw, nandun kami. Nagka-problema. Ay, magkano ang halaga nun? Nasa 30 mil yata yun. Kumbaga, hindi pa buntis ha. Kumbaga, gagawin palang inahin. Nagka-problema. Inuuntog nung baboy yung ulo niya eh. Ay di, yung itong pisngi niya, itong doon ng baboy, nagkasugat-sugat. Ay di, resultahin sumunod na araw, namaga na yung uso ng baboy. Problema na yung mag-asawa eh. Patawag ng veterinaryo, no? Ginamot, wala pa rin. Hindi tumigil ang lagnat. Hanggang sa umalis na kami, bumalik kami dito, may sakit pa rin yung baboy. So, nang pumunta sila dito, tinanong namin, anong nangyari doon sa baboy nyo? Ay, namatay, pastor. Hindi na nakasurvive. Hallelujah. No? So, alam niyo mga minamahal, mahalaga po yung katangian ng sakripisyo. No? Ay, tayo, yung ating katawan, sabi ng Bible, present your bodies as a living sacrifice. Amen? So, every time na tayo haharap sa Diyos, kay Yahweh, para maghandog. So, pinipresenta natin sa Diyos yung ating katawan. No? Bilang isang buhay na handog. Kaya nga, buhay tayo eh. Pupunta tayo sa church. No? Masigla, malakas. At sabi ng Bible, bilang isang buhay na handog, sabi ng Bible, it must be holy. Amen? Banal. So, importante mga minamahal, ang kabanalan sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Sa bawat buhay natin. Kasi nga, living sacrifice yan eh. Hallelujah. Hindi pwede na ihandog natin ating sarili na mayroon tayong kapansanan. Mayroon tayong nararamdaman. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pala tayo pwedeng pumunta ng church kasi mayroon tayong lagnat eh. Ay, kailangan nga natin yun eh. Diba? Kailangan natin. Ang point mga minamahal, kumbaga, sa spiritual na kalagayan, kung tayo po ay maghahandog ng ating sarili sa atin pong Panginoon, mahalaga nakahanda ang ating puso. Amen? Sa bahay pa lang na ihanda natin ating sarili, kung tayo po ay mayroong pagkukulang, nahingi natin ang tawad kay Lord. No? Hindi yung kakain ka na lang ng communion, ng tinapay, at iinom sa saro, ay saka ka palang magbuka-buka yung bibig mo at taghin ka pa ng tawad kay Lord. Saka nakakita ng ganon. Di ba? Nakita na kayong ganon? Ako nakakita na, hindi ko lang sabihin. Nag-iikot na yung elder ng tinapay. Isang membro ay nandun sa sulok. Ba't kaya ako si sister ay? Nagabuka-buka yung bibig niya. Nagiging pa na ng tawad kay Lord. Kasi kita na yung tinapay eh. Palapit na sa kanya yung tinapay, saka pa lang siya nagiging ng tawad kay Lord. Dapat mga minamahal, no? Nahanda natin ating sarili. Amen? Alam natin mga kapatid,
Yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo yan eh. Yung saro, simbolo ng kanyang dugo na ipinambayad sa lahat ng ating mga kakulangan at kahinaan at kasalanan. Amen. Yan po ay tanda ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ni Lord. Amen? Sa mahalaga, nahaharap tayo sa atin pong Panginoon na malinis ang ating kalooban at naihingi natin ang tawad ang lahat ng ating mga kasalanan sa harap ng ating pong Panginoon. Diba? Pastor, matagal ko nahingi ng tawad yan sa Panginoon. Alam niyo, araw-araw, nagkakamali tayo. Nandiyan pa kayo? Meron ba dito hindi nagkakamali? Araw-araw nagkakamali, nagkukulang tayo. Kailangan, araw-araw, na-check natin ang ating relationship, ang ating puso sa harap ng ating pong Panginoon. Bakit? Hindi mo alam, hindi natin alam kung ano ang mga magaganap. Amen. Di ba? Tama. Hallelujah. Tama, mga minamahal. Madali lamang, madali gawin ang mga ministry natin kay Lord. Di ba? Madali lang kumanta, madali lang pumalakpak, madaling tumugtog. Madaling magbigay ng ating offering sa atin pong Panginoon. Di ba? Kaya nating magbigay ng 100, kaya nating magbigay ng 1,000, kaya nating magbigay ng 10,000, kaya natin magbigay ng 20,000, 100,000, kaya natin magbigay ng 1,000,000. Ang tanong, mga minamahal, yung ating handog sa Panginoon, yung ating buhay, ang tanong ay banal. Banal ba? Diba? Hallelujah. May kabanalan ba sa puso natin? Yan ang pinaka-importante sa Panginoon. Bakit? Yung ginagawa natin na paghahandog ng ating buhay, hallelujah, at sinisikap natin na maging maayos at banal sa harapan at paningin ng ating pong Panginoon. This is our reasonable act of worship para kay Lord. Amen? Diba? Yan sabi ng Bible, ito yung katampatang pagsamba natin. Na? Katampatang pagsamba. Hallelujah. Kaya nga, kung ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kapatid mga minamahal, na? Sabi nga po, hallelujah. Sabi dito, holy God will have a holy people. No? So, kung ang Diyos ay banal, kailangan din ng Panginoon, ang mga anak niya ay namumuhay na may kabanalan. Diba? Yan po yung nabanggit sa Biblia, sa 2 Peter, chapter 3, verse 11. Be holy, for I am holy. Hallelujah. Glory, glory to God. So tingnan po natin mga minamahal, dito po tayo magtatapos pansamantala. Ano po ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1? 1 Peter chapter 1 verse 15. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Amen. Hallelujah. Dahil niwala tayo, ikaw at ako ay pinili ni Lord. Amen. Sa lahat, sabi dito, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. No?
sa lahat ng inyong ginagawa. Maliwanag po yan. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila, at dahil tinawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Diba? Ang sinasabi sa Bible, yung pangkasalukuyan natin. No? O yung mga darating pang panahon at araw sa buhay natin. Kaya nga, araw-araw eh. Amen. No? Yung pamumuhay natin na may kabanalan, araw-araw yan. Hanggang sa tayo po ay tumanda. Hanggang sa tayo ay mamatay at mawala ng hininga. Amen po ba? Diba? Siyempre, pagkatapos ng ating buhay dito, graduate na tayo, haharap tayo kay Lord eh. Amen? No? At doon natin malalaman ang lahat. Hallelujah. No? Kasi haharap tayo sa ating pong Panginoon. At lahat ng ating ginawa ay pagsusulit natin sa Kanya. Amen. No? Kung mabuti ang ating ginawa, may gantimpala ka kay Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi ito, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Alam niyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto, pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng kordirong walang dungis at kapintasan. Kaya nga, yung handog ni Kristo ay naging karapat-dapat sa Diyos. Isipin natin yung handog niya. Ihandog niya ang kanyang buhay, alang-alang sa ating mga kasalanan. At yung handog ni Kristo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos, sa kanyang amang nasa langit. Bakit? No? Hallelujah. Sa yung kordero na inihandog na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Hallelujah. Walang dungis at kapintasan. Sapagkat yun ang nais ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi dito, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. At dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, no? Napaganda ang sinasabi ng Bible. Sabi dito, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Amen? No? Kanino tayo dapat umasa? Sa Diyos lang. Hallelujah. Yung kinabukasan natin, sa Kanya lamang natin iasa. Amen. Huwag nating iasa sa ano pa mga bagay sa mundong ito. Diba? Si Lord lang ang pag-asa natin. Hallelujah. Sapagkat sa lahat ng Kanyang mga ginawa, kita po natin mga minamahal, lahat ng ito ay para sa kabutihan natin. Ngayon,
ang magagawa natin, mamuhay tayo ng maayos at kalugod-lugod sa harapan ng atin pong Panginoon. Maglingkod tayo na may kabanalan. Amin po ba? Kasi nga, yung pamumuhay natin, isa sa pinaka-importante yan sa ating kalagayan. Amen? No? Hindi mahalaga, no? Kung ano man at kung saan man tayo, no? Nakaanib na simbahan. Diba? Hindi natin pwedeng ikapital na, ay, ako ay Hosea, no? Ako ay JL, ano pa man, ay tiyak ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nakadepende kung paano natin ipamuhay ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Ang Diyos natin na pumili sa ating banal, mamuhay tayo na may kabanalan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Mapagpala naming Diyos, salamat po. Ngayong umaga, Panginoon, salamat sa iyo po mga salita. Tunay nga na ikaw ay Diyos na pumili sa amin, Diyos na may kabanalan, Diyos ng katuwiran, Diyos ng lahat ng kabutihan. Hallelujah. And Lord, salamat. Tulungan mo kami, Panginoon. Paano namin ipamuhay, paano namin i-apply sa araw-araw naming buhay ang iyong mga katotohanan at salita. Hallelujah. Sapagat alam namin, Panginoon, ito ang magiging batayan sa lahat ng bagay, sa aming pagharap sa inyo, Panginoon, kung paano namin ipinamuhay ang mga katotohanan naming napakinggan. Kaya nga po, tulungan mo po ang bawat po sa amin. Una, tigit sa lahat, mamuhay kami na may takot sa inyo. Ano man ang aming ginagawa, lagi, Panginoon, maging laman ang aming puso na ang lahat ng aming ginagawa ay kaya-aya at katanggap-tanggap sa inyo. Kaya nga po, salamat. Pagpalain mo ang bawat sa ngayong umaga, Panginoon, maging ang aming pagpartake sa banal na hapunan. Salamat, samahan po kami. Muli, maging sariwa sa aming puso at kaisipan ang mga dakilang bagay na ginawa mo para po sa amin. Ito aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.